At ang magaling kay Dave Chappelle kasi, interesting niyang ginagawa do'n. Parang, alam mo 'yun, parang nakakatawa siya mag-converse. Parang kaibigan mo lang, ganyan. And then somehow na-realize ko, akala ko pala dahil natanggal siya ng Nike endorsement is because nung that time kasi parang nagkaroon siya ng series of losses, eh. And then 'yun pala, um, ewan ko kung totoo 'to or talagang nangyari talaga, could be another angle of it. Kasi natanggalan siya ng endorsement sa Nike is because of his, take about, gay community. Hindi yun nagustuhan siguro. And then may sinabi si Dave Chappelle dun na di ko lang siguro ma-English pero maunawaan naman yun siguro 'no. Kasi yung tao na yun, si Manny Pacquiao is galing sa mahirap and then ang way niya to rise from being poor is maipagsuntukan, maipagbardagulan sa mga lalaki din. So, kung tatanungin mo siya about masculinity and gender, 'di ba? Most especially ano siya, he's a born again Christian ba siya? Correct me if I'm wrong, o Yep. ganyan. 'Di ba taliwas 'yun sa pinaniniwalaan niya. And then it's just so happen na off guard yata siya do'n, I don't know. Yun nga lang medyo sensitive yung ano, may sensitivity yung gano'ng topic talaga, eh. Eh, ayun nga, na-take off siya sa endorsement. Oh, yun So actually yun. yun talaga yung reason kung bakit nawala yung endorsements Oh, ni I Manny see. Pacquiao. Yeah. No, Sa napakalaking ano Nike. din nun. Ano Anyway, yan, yung mayaman ang buhay. binanggit mo na yon na bit is part of the Mhm. isa sa mga jokes sa ano dun sa mga specials, comedy specials ni Dave Chappelle sa Mhm. Netflix. Yeah. Pinanood ko lahat yun kasi paborito ko si Dave Chappelle. Ano And yun, I've just learned pala yung asawa niya ay Filipina. Filipina, yep. Chappelle. Yeah. Mm. So kung nagustuhan mo yung ano niya na yun, Tom, I would suggest that you watch parang ano ba, 4 na yata yung comedy specials niya sa Netflix. Pwede mo panoorin. Mm. Magaganda yung ano niya doon. But anyway, yun, about kay Manny Pacquiao, I think, ang sinabi kasi ni Dave Chappelle doon is, totoo naman, wrong person to ask that. Kasi dito sa Pilipinas, basically, si Manny Pacquiao yung pinnacle of masculinity dito sa Pilipinas. Diba? Yeah. Yun yung icon ng masculinity kasi boxing. Mga lalaki sa atin, mahilig boxing. Tapos, sabi din doon ni Dave Chappelle, parang, yung mga lalaki sa Pilipinas, marami dyan, hindi sila yung nagtatrabaho sa pamilya. Ang nagtatrabaho sa pamilya, yung Yeah, babae, yung asawa, nasa abroad. So, parang emasculate sila because of that. So, there's a lot of men in the Philippines na emasculated because instead na sila yung nagpo-provide ng sa pamilya nila, ang nagpo-provide is yung babae. Sila yung nag-aalaga sa bata, sa mga anak, at nag-aasikaso sa bahay. So, parang naging sila, house husband. So, kung yun nga naman ang tatanungin mo about LGBT issues, malamang at malamang, ang sasagot sa'yo nun is, lalaki ay lalaki, babae ay babae. Di ba? Malamang. Mm. Although, ewan ko, siguro ang mali lang ni Manny Pacquiao doon is hindi niya dinudge yung question or hindi niya pinaligoy-ligoy. Kaya nga. Dinerecho niya kasi, tas kinote niya pa yung sa Bible verse ng Leviticus. Kasi, Yeah, I remember that. Nung high school ako, I think that's high school. Meron akong teacher na, hindi naman siguro siya homophobic or something. Kasi dami niyang tropa na Ay, hindi. Ano pala yun? Babae na teacher, sorry. Hindi naman siguro siya homophobic yung babae na teacher na yun. Kasi may mga co-teachers naman siya na gay sa mga teachers din namin before high school. Pero, meron siya nabanggit. Yan. Yung same Bible verse ni Manny Pacquiao sa na yun. Sa interview na yun. It's yung Bible verse sa Leviticus na karumal-dumal. Yun yung term eh. Yun yung ginamit ng teacher ko na yun na babae. Karumal-dumal ang pagiging bakla. As it was written in the Bible. So yun, parang nung time na yun, syempre, bata pa ako. So binabrush off ko lang yun. Pero, I just realized na habang tumatanda ako, tumatak pala siya sa akin. Kasi, kita mo, naalala ko siya ngayon. And then at that time, nung meron din controversy kay Manny Pacquiao na yun yung Bible verse na ginamit, naalala ko rin siya. 'Di ba? So parang part of our responsibilities as adults is maging careful sa mga sinasabi natin sa mga bata.
or sa kabataan. Especially kung teachers, yung mga asawa niyo, teachers, right? For sure, they are careful on what they are saying in front of the kids, in front of the children na tinuturuan nila, right? Ano ba, comedy yung pinag-uusapan kanina, naging society problems. Pero tinanong mo. Babalik ko lang ng onti sa politics ha. That's why sinabi ko na yung asta ni Digong as a president dati, na bastos, nagmumura, national television, mga jokes niya na insensitive, hindi siya magandang ehemplo sa mga bata, sa mga kabataan. Kasi yun nga lang teacher ko lang yun. Pero tumatak sa akin yung sinabi niya about sa Leviticus, Bible verse about gay, right? Ano pa yung presidente ng Pilipinas na hindi lang is confined sa isang classroom ang makakarinig ng sinasabi niya. Maririnig ng buong bansa. Lahat ng matatanda or bata man yan, maririnig yung sinasabi niya. Na for sure, tatatak sa mga tao at sa kabataan. So yun yung take ko lang doon. Yeah, same take lang din said I mean, I respect Manny kasi he is a man of faith. He's not gonna shy away from the public, o basta sasabihin niya talaga kung anong interpretation niya doon. Pero sa akin, mali pa rin yun sa end nila. Siguro mas okay kung may PR team siya or personnel na mag-remind sa kanya bago niya sinabi yun. Kasi in reality, like, that's a Nike Nike yan di ba? Sayang din yung investment na yun di ba? But Manny as a man of faith, diba? I respect that. So, ayun. Talagang ganyan lang talaga. May mga masasabi tayong lalo na when it comes to faith, na talagang kung ayun talaga yung conviction natin. Pero kay Chapela, hindi siya naman di ko naman siya favorite din. Kasi based sa mga napanood ko sa YouTube, more on sino ba to? Pagdating sa mga western comedians, si George Carlin. Although parehas naman silang parehas sila ni Dave Chappelle na observational yung method when it comes to comedy. Sabi nga nito si Chappelle is more on parang friend na nagbibigay ng witty advice ganyan. George Carlin is parang ganun din, parang lang siya, mas unhinged or in your face talaga si George Carlin na minsan kahit ako na-offend sa joke niya. Pero ayun, yan na-observe ko. So, pero yun kasi maganda kay George Carlin. He's just pointing out kung ano yung nangyayari talaga, di ba? Parang kung ano yung hindi natin masabi or hindi natin nasasabi. Siya lang yung nagsasabi nun doon sa mga bits niya. Paborito ko rin yun si George Carlin. Isa rin paborito kong comedian si Bill Burr. Yeah.